Hello po. Welcome po kayo sa YouTube channel ng ating Brad Rilo. Ito na po yung ating talakayan. Yung pangalawang kahalagahan ng benepisyong tinatawag sa pagiging mananampalatayang Kristiyano. Yung tinatawag nating bagong nilalang. Talakay nating nakaraan ay ang pagiging anak ng Diyos. Ngayon naman po yung pagiging bagong nilalang. Ito ay pangalawang benepisyo natin bilang mananampalatayang Kristiyano. Ito ay tinatalakay natin sa Kabanata 3 ng Juan. Doon sa talatang 3, ang sabi po rito, magpapatuloy na po tayo para makamenos po tayo sa oras. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi kay Nicodemo po, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Opo, napakahalaga po ng pagiging kapanganakang muli ng isang tao. Maliban daw po, at pagdating sa 7, talatang 7 ng Kabanata 3 ng Juan, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan niyang kayo'y ipanganak na muli. Kinakailangan niya. Ibig sabihin, napaka-importante ng kapanganakan muli. At ito ang ating tinatalakay sa oras na ito. At bilang anak na ng Diyos, sa una nating benepisyo, isa ka ng bagong nilalang. Dati, anak tayo ng ating nanay. Sa unang kapanganakan, ito yung tinatawag nating lumang kapanganakan, yung una. At yung pangalawa ay yung tayo ipinanganak naman ng Diyos. Nasabi nga ng Panginoon Hesus kay Nicodemo na napakahalaga na importanteng kinakailangan niyang kayo'y ipanganak na muli. At sabi doon sa Ikalawang Korinto ang ating babasahin, mga minamahal kong taga-subaybay. Basahin natin. Ito po ay hindi natin kailangan lagyan ng maraming paliwanag, kundi halos babasahin lang po natin ang mga talata ng Biblia, mga minamahal kong sumusubaybay sa inyong Brad Rilo sa pag-aaral natin ito ng talakayan sa banal na kasulatan. Babasahin ko lang po ang sabi dito sa Ikalawang Korinto 5, talatang 15 hanggang 17. Sabi sa 15, at siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Ito po ang ating Panginoon Hesus. 16, kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman. So, spiritual na pagkakilala ng bawat alagad ng Panginoon sa kanilang mga mananampalatayang kapatid. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman. 16 po ito. Ngunit sa ngayon, hindi na namin nakikilala siyang ganon o gayon. 17, kaya kung ang sinuman ay na kay Kristo, sinuman para sa lahat po ito, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Yun po, yung dating mga bagay na tinatawag, yung lumang pagkatao natin, yung ating mga gawa, lahat ng ating mga katangian ay lumipas na raw yun kung tayo nakipag-isa kay Kristo. Paano po ba yun nangyayari? Paano po ba natin malalaman to? Okay, ang katunayan yan, nung tinanggap natin ng ating Panginoong Hesus, naging bago tayong nilalang, naging anak tayo ng Diyos, at isinilang tayong muli dahil binigyan tayo ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Ano po sabi sa Juan 1:11 hanggang 13, 12-13, ganyan. At tapos, naging bago tayong nilalang, naging anak tayo ng Diyos. Dati, ang ating kalalagayan ay mga kaaway tayo ng Diyos. Sabi sa Roma, Kabanata 5, mga kaaway tayo ng Diyos, talatang 10 yun. Makikita natin yung doon. At dati, kasama po tayo sa sinasabi ng Panginoong Hesus ng mga Hudyo nang nakausap niya, kayo'y sa inyong amang dyablo. Yun, pagkat galit sa kanya ang mga kababayan niya. Kasama po tayo doon, di natin maitatanggi yun. Lahat ng hindi nakakilala sa Panginoon, ang ating Panginoon noon, ang ating Ama noon ay ang dyablo. Pagkat ang ating mga ipinamumuhay noon
ay puro gawa ng kadiliman. Hindi natin nakikilala ang Panginoong Diyos. Kaya naman ang ating ama noon ay ang dyablo. Nagko-command sa ating puso at isipan, naghahari sa ating katauhan. Sabi ng Panginoon niya sa kanyang mga kababayan sa Juan 8, Kabanatang 8, talatang 44, kayo sa inyong amang dyablo, sapagkat ninanais niyo akong patayin, sinisikap nilang patayin ng Panginoon. Yun po, dati tayong mga anak ng dyablo, ang bagay na yun nawala na. Sabi ng talata sa 5:17 ng ikalawang Korinto, narito ang dating mga bagay ay nagsilipas na, narito pawang naging mga bago. Dating bagay. Okay, una, siguro dati ako po ang katotohanan sa aking buhay. Sabi ko nga po sa inyo sa unang patutuo ko doon sa 1:16, kami mga nasyon, hindi lamang nasyon siguro, maging mga taga-Tagalog, mga kabataan, pag nagkwentuhan kami, sisimulan namin ng hagak-gakan, tawanan, sa PI na salita natin, ay may panimula at tapos tawanan hanggang sa matapos tatapusin pa rin sa PI. Yun po ang dating buhay ko. Subalit na ako'y tinawag ng Panginoon, sabi ko nga po, hindi ko plinano, pinag-aralan kung paano aalisin ang pagsasalita ng PI na yon, na kusang inalis ng Panginoon. Nagulat ako, wala na. Hindi na ako nagpi-PI. Wala na yung mga ganun sa kwentuhan. Dito na po ako noon sa Baliwag. Yung panahon may asawa na ako. At yun po, ginagawa ng Diyos ang kanyang project sa ating ministry. Sabi ng Isaias yan, 55, na ang kanyang mga salita, hindi ito bumabalik sa kanya hanggat hindi na isa sa katuparan doon sa kanyang pinagsuguan na pinagpapalan niya, yung pinagsuguan niya ng kanyang mga salita. At saka pa lang ito babalik sa Diyos na kanyang mga salita. At yun po, sa buhay ko, naganap, hindi na ako naging palamura. Although yung inom, nandun pa, hindi na masyado nagkaroon ako ng konting takot. Pero, hindi pa rin tayo na perfect doon sa ating gawa. Nagsilipas na. Unti-unti itong lumilipas. Pero yung ating pong bagong katauhan, automatic po yun. Yung ating pinag-aralang 7 benepisyo, nangyari po kaagad nun. Naging anak ka na ng Diyos, naging bagong nilalang ka na, tinatakan ka na ng Espiritu Santo, at na naging tagalangit ka na, nandun po yun. Sunod-sunod po yun, automatic po. Ngunit yung pagiging bagong nilalang natin, automatic. Pero yung mga bagay na dati, nagsilipas na, palagay ko, ang isang bagay na lumilipas, hindi po ito automatic, bagamat mayroon din pong nangyayari. Na ganun na kabilis, mayroon din po, dalawang klase po. Isang napakabilis at isang proseso na tinatawag. Sa buhay ko ay proseso. Sabi ko nga po, noon ay paglinggo, tutugtog ako sa kapilya o tatayo ako sa Sunday school. Yun, ginagamit ako ng Panginoon from 1980s to 90s. Ganun po ang buhay ko. Ngunit pagdating ng Biyernes, Sabado, Linggo, or Sabado ng gabi, Lunes ng gabi, marahil, nangyayari sa akin, lasing ako. Linggo, Christian ako. Nakabarong tayo or nakasuot ka ng magandang kasuotan, gaya ngayon. Pagdating ng Lunes, ordinaryong tao na naman ako. Lasing ako. Yan po ang nangyayari sa akin. Kaya proseso po. Ang ginawa ng Panginoon, inalis ako dito sa ating bansa. Dinala ako doon sa lugar na kung saan bawal ang pangangaral ng salita at pangalan ng Panginoong Hesus. Sa Kingdom of Saudi Arabia. Doon po ako hinubog ng Panginoon, kanyang nilinis at kanyang itinuwid bilang kanyang lingkod na sisidlang karapat dapat gaya ng sinasabi ng kasulatan.
putik ka man nasisidlan, kahoy ka man, bato ka man, ginto ka man, kahit napakarumi mo, kapag nilinis ka ng Panginoon, magiging karapat-dapat tayong sisidlan na gagamitin ng Panginoon, nagagamit sa atin. Kaya po, naging bago tayong nilalang dahil sa Panginoong Hesus. Ang dati kong mga gawain, mga bagay na gawain ay pinalipas ng Panginoon. Yung gaya nga ng aking pagmumura, yung aking may mga bagay na hindi nakadulugod sa kapwa ko, opo, magagalitin ako. Yung lahat ng mga gawain ko nabawasan unti-unti. At yung finally, nung ako'y dinala sa ibayong dagat, talagang doon ko na-realize na kung paano ang buhay ng dapat ay maging karapat-dapat sa isang lingkod ng ating Panginoon. Basahin natin yung ikalawang or ng Galatia 5. Tingnan po natin ito, mga minamahal kong kaibigan, kababayan, kapatid sa Panginoon. 5:19. Narito po, at hayag ang mga gawa ng laman, ito yung ating dating gawa, buhay. Sa makatwid ay ang mga ito, pakikiapid. Okay? Karumihan. Okay? Kalibugan. Okay, 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Number 1 po tayo dyan. Ako po, mismo, ginawa ko nga sinamba ko rin. At pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, yan, isa po tayo dyan. Paninibugho, ba? Lahat po ito ay nasa atin, ano? Pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, puro po tayo subject niyan. Mga pagkakabahabahagi, okay, mga hidwang pananampalataya, lahat ng yan ay gawa ng ating mga laman dati. 21, sabi rito, mga kapanaghilian, okay, mga paglalasing, naku po, ito po, lasing na lasing lagi ako noon, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo. Yan, na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yun po. At yun po ang dating mga bagay sa buhay ko. Buhay ng taong wala sa Panginoon. At yun po ang pinapalipas ng Panginoon. Under process po. Pag nagbago ka isa ka ng bagong nilalang, sabi ng Panginoon, sa 22 naman, ito naman ang nasa bagong nilalang. That's what? Ang bunga ng Espiritu, ito po mga minamahal. Pag-ibig. Okay, mayroon na ba tayo nito? Katuwaan. Dati talagang wala kang katuwaan sa mga bagay na simple lang. Kapayapaan, lalo na ito. Napakadakilang bagay ito. Pagpapahinuhod, wow. Ito yung lagi ka nang matiisin, ano. Kagandahang loob, wow. Ito po, magaganda po ito. Ito yung bunga ng Espiritu. Katulad, ano to? Pagtatapat. At yung 23, kabutihan, pagtatapat. 23, kaamuan. Pagpipigil. Naku, matindi po napakadakilang bagay po. Magkaroon tayo ng pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ito naman po ang naging bunga nung tayo ay ginawa ng Panginoon na bagong nilalang. Tayo ay nagkaroon ng bunga ng Espiritu sapagkat ang Espiritu Santo nanahanan po sa atin. Naging templo nga po tayo ng Espiritu Santo. Kaya po nag-iisa tayong bagong nilalang na. Tapos, yung dati na tayo'y walang pag-asa sa buhay, tayo ay kandidato ng
papuntang impyerno, tayo ay kaaway ng Diyos. Ano po? Tayo ay, sabi nga ay, instrumento ng dyablo, anak ng dyablo, yung pong lahat na ngayon ay lumipas na. Marami pang iba. Sabi, yung mga dating bagay, lumipas na. Nagkaroon na po tayo ng karapatan, maging anak ng Diyos, karapatan, maging tagalangit. Tayo po ay tinatakan ng Espiritu Santo at tayo po ay binigyan ng buhay na walang hanggan at tayo po ay naging templo ng Espiritu Santo. Napakahalaga po niyan, mga minamahal. Maging templo at tayo nga po ay naging isang bagong nilalang. Napakahalaga rin po niyan, ano po? Biruin mo, isinulat din ang ating pangalan sa aklat ng buhay doon sa langit. So masyado na tayong importante na tao. Tinatawag na tayong very special sa Panginoon. Kaya nga po, napakahirap lang intindihin, unawain ng mga taga-sanlibutan. Kasi po, ang totoo nun, mula nung tayo maging isang bagong nilalang, ang tawag sa atin ng Biblia, Bible, salita ng Panginoon, mga minamahal, banal. Kaya nga po, pag tinanong ba tayo ngayon ng ating mga kapwa, uy, mananampalatayang Kristiyano ka, totoo bang banal ka na? Hindi mo kaagad masasagot sa unang atraka, ano? Sa unang attraction. Parang nagigilty ka pa eh. Banal nga ba ako? Pero ang Biblia po nagpapatunay, babasa tayo ng isang patunay, mga minamahal. Ito po ay para sa lahat na pagbasa natin. Okay? Ito ay isa lamang sa aklat ng Efeso, Kabanata 1. Ito ang mga address na tinatawag ni San Pablo sa kanyang mga sinusulatan. Si Pablo, Efeso 1:1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Kalooban po ito ng Diyos. Minamahal ko. Okay. Sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, sa mga banal na nasa Efeso. Okay, sa mga banal, yan po, mga Kristiyano po ang tawag yan dyan. Mga banal. At sa mga tapat kay Kristo Jesus. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan ko, mga minamahal ko, kapag po ang isang isang taong makasalanan, sabi ng Bible, naging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, naging mananampalatayang Kristiyano ang tawag doon. Tagasunod ni Kristo ay naging isang anak na ng Diyos, naging isang bagong nilalang na siya. Ang tawag ng banal na kasulatan ay banal. Sa mga banal na nasa Efeso at sa mga tapat kay Kristo. Kaya po, bagamat hindi natin ito agad matanggap, parang nahihiya tayo, sa harap ng Diyos, tayo po ay banal na po. Nilinis na tayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng ating mga kasalanan, karumihan, sa ating puso, isip, salita at gawa. Nagkakasala pa ba ang banal? Yes. Kasalanan na hindi na ikamamatay. Ito ang kasalanang natitira, yung ating kasalanan na gawa sa ating araw-araw na buhay. Ngunit, ang ating pagiging kasalanang minana sa ating mga magulang sa sumpa, yun po ay pinutol na ng ating Panginoong Hesus. Kaya pala, sinabi ng talatang tumawag sa akin sa unang Juan 3:8 na ang nagkakasala ay mga kampo ng dyablo sapagkat sa simula pa ang dyablo ay nagkakasala na, datapot na parito at nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ito yung gawa ng dyablo sa hardin ng Eden. Sa una nating mga magulang, nagkasala sila, naisumpa ang lahat, pati lupa, pati yung babae, pati yung lalaki, unang magulang natin, at lahat ng isisilang
sabi sa Roma 5, ay naging makasalanan. Tatapat, dumating ang anak ng Diyos na hayag upang wasakin ang gawa ng dyablo. Ngayon ko lang naintindihan, nung ako'y tinawag ng Panginoon, naintindihan ko na rin ang kanyang pagtawag sa akin at ako'y nilinis niya noong mga panahon na yaon, ay saka ko palang naunawaan na ang gawa ng dyablo na winasak ng Panginoong Hesus ay yaong sa Hardin ng Eden. Hanggang ngayon, lagot po yun sa lahat ng sasampalataya. Mananalig, tatanggap sa Panginoong Hesus, napuputol doon yung sumpa. Nagiging isa siyang anak ng Diyos at nagiging bago siyang nilalang. At ito na po yung ating pinag-aaralan ngayon. May 7 pangunahing benepisyo ang isang mananampalatayang Kristiyano na dapat malaman ng isang mananampalatayang Kristiyano na mayroon siya nito. Simple po, hindi po pahirapan ng Diyos ang kanyang mga anak. Bakit niya pala laging naririnig ang tanong, kayo, simple lang, pananampalataya lang, maliligtas kayo? Mga minamahal, opo, pagkat ito ang tanging hinihinging requirements ng ating Panginoong Diyos. Sino mong sumampalataya sa kanyang anak, binibigyan ng buhay na walang hanggan. Bakit kaya simple lang, pananampalataya? Paniniwala po yan na ang kanyang anak na isinugo niyang si Jesus, namatay sa krus para sa ating katubusan. Pagkat hindi po natin kayang bayaran ang ating mga kasalanan, walang sino man na makakabayad. Sabi ng isang mangangaral, bakit? Sabi ng Mateo, yung isang mayaman, Guro, ano ang gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon niya naman, okay, alam mo yung kautusan sa simula pa, gawin mo ang lahat ng yan. Ano-ano ba kayong guro? Ito. At magmamana ka ng buhay. Guro, nagawa ko na po lahat yan, mula pa ng pagkabata. Kasi tinuturo ng mga Hudyo yan. Maging sa mga Muslim, mga Arabo, 7 taon po ako doon. Napakasipag nila sa mga sala na tinatawag. Sa maghapon, baka mga 5, 4:00 ng madaling araw, excuse me, pagdating ng mga 9, yung merienda time natin, meron pa sila dyan. 6:00 nga pala, nung umaga, meron pa sila. 9, di 3 na. 12:00, meron pa isa. 3:00, merienda ulit. Isa na naman. Pagdating ng 6:00, mayroon pa sila dyan. Matagal, mahaba, marami, mga 7 panalangin sila sa buong maghapon at itinuturo yan ang mga kautusan nila. Kung ano ang kanilang laman ng Quran. Ganoon din naman ang mga Hudyo sa lumang tipan. Alam na alam ang mga kautusan. Kaya sabi ng mayaman na yun, guro, mula pang pagkabata, ginagawa ko na yun. Ano sabi ng Panginoon? Okay, benta mo ang lahat ng iyong ari-arian. Tsaka pamigay sa mga dukha. At magmamana ka ng buhay na walang buhay. Tapos, sabi doon, yun ay magiging ganap ka. At tapos, bumalik ka dito, sabi ng Panginoon. Ang Panginoon mismo nagturo nun. Pero, sa atin, sabi kasi ng isang mangaral na yun, gawin natin ito, mabuting gawa naman. Tama naman. Kailangan natin gumawa ng mabuti. Pero, mga minamahal, sabi ko kanina, sa Efeso 2:8-9, sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Doon pa lang po napakaliwanag po. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Disinsanay, hindi na naparito ang ating Panginoong Hesus. Paano ngayon yun? Nagkukontra ba ang Bible?
Hindi po, sabi ng Panginoon, pupunta ka dito, bumalik ka. At hindi pa naaralan yung tao. Yun po ay para sa mga Hudyo, sapagkat naparito ang Panginoong Hesus para sa mga Hudyo. Nung unang sabi niya, hindi siya sinugo para sa mga Hintil. Ngunit, ang biyaya ng Diyos ay lumaganap nga dahil tinanggihan nga siya ng kanyang sariling kababayan. Sabi sa 11 ng Juan 1, naparito siya sa ganang kanya, ngunit siya ay tinanggihan ng mga sariling kanya. Kaya nga, pinapako nga siya sa krus, di ba? Ang option sa 12, datapwat, subalit, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay, ang mga nananampalataya sa kanyang pangalan. Sabi doon, ito'y niloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng dugo, kalooban ng dugo o tao, kundi ito'y kalooban ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pagtatalik. Kaya ka naging anak ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Sino mang sumampalataya. Kaya nga kung babasahin natin yung Juan, tingnan po natin yung Juan 6:40. Sabi dito sa Juan 6:40, mga minamahal, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay ay magkaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Kita niyo po? Ito ang kalooban ng Ama. Pagdating sa ating topic sa Efeso 2, ito po ang nais kong itanim mga kapatid sa ating mga puso't isipan na hindi pwede ang ating mga gawa. Bakit? Una, sinabi na sa 8:9, Kabanata 2 ng Efeso, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sino mang magmapuri. Ano po? Ito'y biyaya, sabi sa 8. Sa biyaya kayo nangaligtas. Hindi pa yon. Tingnan natin, itaas natin doon sa talatang 1 ng Kabanata 2 hanggang sa sumusunod. Pakinggan po natin mabuti. Efeso 2:1. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Okay. Ulitin natin. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Mga minamahal kong nakikinig, nanonood, at sumusubaybay sa paksang ito ng inyong Brother Rilo, purihin ang Panginoon kung maintindihan po natin ang mga talatang ito. Pagkat spiritual na po ito. Pag wala pa po sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi pa nananahanan ang Ama at ang Anak. Sabi sa Juan 14:23, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Pagdating sa 1 Korinto 3:16-17, hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahanan sa inyo? Sino mang sumira ng templong ito, gigibain siya ng Diyos. Sapagkat ang templong ito ay banal at ang templong ito ay kayo. Kaya pagdating sa 6:19-20 ng 1 Korinto din, may supporting verse ulit doon. Huwag natin gamitin ang ating mga sangkap ng katawang ito. Sapagkat ang katawan nating ito, huwag gamitin sa hindi mabuti, sa pakikiapid, sapagkat nagkakasala, nadudumihan ang ating katawang lupa. Sapagkat sabi doon, ang katawan nating ito na templo ng Espiritu Santo ay binili sa halaga, na ito ang halaga ng banal na dugo ng ating Panginoon Hesus, na walang maitatalang kasing halaga. Hindi kayang halagahan. At ang templong ito at katawan natin ay pag-aari na po ng Diyos. At ito, yung sinasabi sa Efeso 2:1, na kayo'y binuhay niya
ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Tanong. Okay, sa mga naniniwala na ang kaligtasan ay sa mga gawa, tatanungin kita, kaibigan ko, sino ka mang mangangaral, mataas ang iyong pinag-aralan, alam ko. At kilalang kilala ka sa buong Pilipinas, buong mundo, nasa radyo ka ng DCAS. Ako po ay avid listener ng DCAS since nang ako ay tinawag ng Panginoon 1979, 1980, andun na po ang tenga ko, nakikinig na. At purihin ng Panginoon, hanggang ngayon po ay istasyon ko, hindi ko na nililipat na sa taas yan ng aming TV na malaki sa labas. At hindi na po yun naabot ng, kung hindi ka gagamit ng tuntungan, every 4 a.m. isinasaksak ko na po yun. Kaya kalahating oras siyang naka-audio lang. Pagdating ng 4:30, while I am praying my devotion time, my devotion prayers na, ay ito ay nagsisimula na, para ko na rin siyang orasan. Yun po. Kaya po, doon ko narinig isang kilalang worker. Ginamit niya yung Mateo at kinontra niya yung naniniwala sa biyaya. Tanong ko sa ating mga nakikinig na mga kapatid, mga ngaral, ang isang patay, mayroon bang magagawa ang isang patay? Ano isasagot mo? Ano ang magagawa mo na patay ka? Bakit mailigtas mo ang iyong sarili? Magkakamit ka ng buhay na walang hanggan, samantalang patay ka. Naggagawa ka raw ng mabuting bagay. Kaya nga po yung tanong, ano ang magagawa ng isang taong patay? Makakagawa ka ba ng mabuting bagay sa harap ng Diyos? Yes, meron kang magagawa. Isang bagay lang magagawa mo, kaibigan, sa isang taong patay. Nasabi ko pa rin, mayroong magagawa ang taong patay. Isa lang. Ano yun? Ano ba nagagawa ng multo? Manakot, di ba? Yun lang magagawa.